Ina-expect na ni Alexa na guguluhin na naman siya ni Lucas kinabukasan. Pero wala. Hindi siya nito napansin. Medyo busy sa ginagawa niya. Ma'am Alexa, okay na po ang room niyo. Doon na daw kayo mag-opisina, sabi ni Sir. Okay, tipid niyang sagot sa secretary. Nakahinga siya ng maluwag. At least, pwede na siyang magtrabaho nang walang istorbo. Miss Alexa, may flowers delivery dito sa reception. Ipapasok ko po ba? Tawag ng operator sa intercom. For me? Kanino galing? Yes ma'am, sa inyo, pero walang nakalagay kung kanino galing. From Secret Admirer lang ang nakasulat. Sige, pakihit na lang dito. Salamat ha. Maganda ang mga bulaklak. Sino kaya ang nagpadala sa kanya? Di kaya si Lucas? Sabi niya sa sarili. Wow, flowers. Kanino galing yan? Hindi pa man tayo naghihiwalay, may manliligaw ka na? Hindi ka na talaga makapaghintay. Nag-entertain ka na ng iba. Ikaw na naman? At saka bakit ba basta ka nalang napasok nang hindi ko makatok? Oh, relax. Wala akong gagawin sa'yo. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko. Anyway, I came here for this. Sabi mo gusto mo na magtrabaho. Inilapag nito isa-isa ang mga folders sa table. Kasama ang flowchart. If you had questions, just give me a call. I'm more than willing to help you. Okay na ako, makakalis ka na. Yun lang? Wala mo lang thank you? Hindi na niya ito muling tiningnan. Hindi na rin humaba ang usapan nila dahil agad ding umalis si Lucas. So, hindi galing ang mga bulaklak kay Lucas? Secret Admirer? Sino kaya? Isang tawag sa telepono nagpabalik sa kaisipan niya. Hi Alexa, good morning. Yes, Travis? Alexa, are you free tonight? Oh, why? May lakad ka ba? Mahinang tawa nito sa kabilang linya. Wala naman, pero bakit nga? I just want to invite you for dinner. Kung okay lang sana. Wala tayong legal na pag-uusapan. Travis, are you asking me for a date? Yes, I mean, a friendly date. But Alexa, if you're not comfortable, it's okay. No, okay lang ako. Danan mo ako ng 5 p.m. Really? Thank you, Alexa. See you later. Binaba na ng dalaga ang phone. Sa totoo lang, ramdam niya na may gusto sa kanya si Travis. Hindi niya lang ma-confront dahil di naman ito nagtatanong. Baka hinihintay din ito na maanal ang kasal nila ni Lucas bago tuluyang umamin sa kanya. It's complicated. Yan kasi ang status niya ngayon. Physically, hiwalay na sila ni Lucas, pero mag-asawa pa rin sila sa batas at sa mga mata ng tao. Kung tamang iniisip niya, malamang ito nga ang nagpadala sa kanya ng bulaklak. Ma'am Alexa, pinapatawag po kayo ni Sir Lucas. Bakit kaya? Every time magkikita sila ng lalaking yun, di siya matahimik. Kundi mauuwi sa away ang usapan nila. Anong kailangan mo sa akin? Ba't di mo na lang ako tinawagan? Ang taray naman ng misis ko. Buti na lang maganda ka. Wala akong time makipagbiroon sa'yo. Tinalikuran niya ito pero biglang nagsalita si Lucas bago pa man siya lumabas. Be ready. May dinner meeting tayo with Salvador Company this evening. What? Bakit ngayon mo na sinabi? Hindi ako pwede. May lakad ka? Saan? It's none of your business. Basta may prior commitment na ako. Kung inaakala niya na excuse na siya, nagkamali siya dahil tumayo si Lucas at lumapit sa kanya. Nakakunot ang noo at nakasalubong ang dalawang kilay. None of my business? Negosyo tong pag-uusapan natin mamaya, Alexa. Katatawag lang din ni Daddy ngayon. Biglaan lang na gusto makipag-meeting ng mga investors nila sa atin. Empleyada ka ba dito na dinumero ang oras? You're one of the owners here. Gaano ba kahalaga yung lakad mo at di pwede ipagpaliban? Sabi mo muna sa kausap mo na may emergency meeting ka. Medyo natakot siya kay Lucas. Nawala ang mapaglarong side nito. Bumalik ang dating suplado at masungit na lalaking nakilala niya. Sa isang banda nahiya rin siya. Business-minded ang asawa pero ang mindset niya isang empleyado. I'm sorry, 4 p.m. na kasi so I was thinking na papunta na dito si Travis para sunduin ako. Kung napaaga sana yung advice na may meeting. What? Putol nito sa sasabihin niya. Mas lalo itong nagalit. So it's Travis again.
Don't tell me na ipagpapalit mo ang importanteng meeting natin today just to be with that man. Nagpantig ang tenga ni Alexa. Sasapalin niya sana si Lucas pero maagap nitong nahawakan ang kamay niya. Not this time, Alexa. Hindi ka sasama sa lalaking yun, and that's an order. Forget about me as your husband. But remember, I am your boss. Mading sabi nito sa kanya at padabog na binitawan ang mga kamay niya. Inis siyang bumalik sa loob ng kwarto. Napakayabang talaga ng lalaking yun. Parang walang ginawang atraso kung makaasta. Hi Alexa, I'm already here. Magpapark lang. Travis, huwag ka na umakyat. Ako na lang ang bababa. Halos patakbo siyang pumunta sa elevator. Di dapat magkita ngayon si Lucas at si Travis. Siguradong malaking gulo pag nagkataon. Agaw eksena na naman sila. Travis, nakalis ka na pala. I'm sorry, may emergency meeting ako today. Kasi sabi lang, importante kasi siya. So, saka na lang tayo lumabas. Narinig niyang bumuntong hininga ang kausap. Tanda ng panghihinayang. It's okay, Alexa. Marami pa ng pagkakataon. By the way, nagustuhan mo ba yung mga flowers na pinadala ko sa'yo? Halatang malungkot na ang boses nito. Sa'yo galing yun? Secret admirer? Travis, ano kasi, di ba? What? That you're still married to him? I know, Alexa. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi magkagusto sa'yo. Travis, medyo busy lang talaga. Sorry, baka hinanap na ako ni Lucas. Palis na rin kami. Saka na lang tayo mag-usap ha. Tatawagan na lang kita pagdating ko sa bahay. Pag-iiba niya ng usapan. Lingid sa kaalaman niya, sinundan pala siya ni Lucas. Lumabas ito at nagpakita kay Travis pagbalik niya sa taas. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Using nito sa binata. Hey, wala akong ginagawa sa kanya. Wala pa. Mayabang na sagot nito sa kanya. Ang tigas din ang mukha mo, no? Baka nakakalimutan mo na kasal pa rin siya sa akin at legal pa rin kami mag-asawa. Oh well, alam na alam ko yung Lucas. Kaya nga nandito ako, hindi ba? Para tulungan siya na mapawalang bisa ang kasal niyo? Pues maghintay ka. Hintayin mo na maghiwalay kami bago ka umeksena. Yun ay kung papatulang ka ni Alexa. May pinagdadaanan lang kami pero tandaan mo na ako mahal niya. Kaya wag mong guluhin ang isip ng asawa ko. Kitang-kita naman na nagte-take advantage ka na sa kanya. Kahit kailan talaga ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Lucas. Hindi ka pa rin nagbabago. Paano ka nakakasiguro na hindi ako kaya mahalin ni Alexa? Mas kaya ko siyang alagaan. I'll make it a point na mapapasakin ng asawa mo sa oras na maanal na kasal niyo. Mamahalin ko siya. Hindi kagaya ng ginawa mo sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil. Hinawakan niya ng mahigpit ang kwelyo ni Travis. Binabalaan kita. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, attorney. Layuan mo ang asawa ko. At ano ang gagawin mo kay Yoko? Mawawala ka. Huwag mo akong takutin, Sandoval. Hindi ako natatakot sa iyo. Hindi mo pa ako lubos na kilala. And I'll make sure, aagawin ko sa iyo si Alexa. Dahil sa galit, ay binigyan niya ito ng isang malakas na suntok at nagmadaling bumalik sa opisina na parang walang nangyari. Sa nakita niya, mukhang may malalim na galit sa kanya si Travis. Hindi simpleng selos ang nararamdaman niya para dito. Mukhang bukod kay Alexa, ay may iba pang agenda ang lalaking ito sa buhay nila mag-asawa. Hindi ka pa rin nagbabago, Lucas. Saan galing yun? Ni minsan hindi sila nagka-encounter ng abogadong yun. Iba ang kutob niya. Mabait ito at mukhang maamo kapag kaharap ang asawa. Pero siya, alam niya na may itinatago itong lihim sa kanila. Arogante ito at puno ng yabang kapag silang dalawa lang ang magkaharap. Kaya hinding-hindi niya hahayaan na tuluyang mahulog ang loob ni Alexa sa lalaking yun. Alexa, you look fabulous. Ang ganda-ganda mo, iha. Bati sa kanya ng business partners nila. May edad na ang mga ito, pero mukhang kilalang kilala siya. Sa bagay, kaibigan nito dati ng mga parents nila. Tita, matagal na maganda ang asawa ko. Inakbayan siya ni Lucas sa harap ng mga ito. Hindi niya alam kung totoong proud ito sa kanya o pakitang tao lang. Ganun pa man, gusto niyang pagalitan ng sarili. Kinikilig siya sa pagkakaakbay sa kanya ni Lucas.
Parang kailan lang akay-akay kayo ng mga mami niyo sa school. Nako, para kayong aso't pusa dati. Do you still remember? Lagi kayo nag-aaway ng mga bata pa kayo. Ito kasing si Lucas, napakamapang asar. Napapaiyak mo nun si Alexa. Hanggang ngayon naman, tita. Joke lang, I'm just kidding. Pusa itong lumabas sa mga bibig ni Alexa. Akalain nyo, kayo pa na magkakatuluyan sa bandang huli. You look good together. Bagay na bagay kayong dalawa. Sagot ng isa pang investor. Nako, Lucas, mag-behave ka sa asawa mo ha. Isang pagkakamali mo lang, maaagawan ka ng iba. No, of course, I won't allow that to happen. Dadaan muna sila sa akin bago nila magaw si Alexa. Tinitigan pa niya si Alexa pagkasabi nito. Natawa ang mag-asawang investors sa sinabi niya. Alexa gave her a fake smile. He took advantage of the situation. Ginagap niya ang palad nito dahilan para mag-holding hands sila. Nangingiti siya. Alam niyang banas na ito pero hindi makapagreklamo dahil kaharap ang mga investors. And throughout the dinner, sinusubuan niya ang asawa. Wala itong magawa kundi tanggapin ang mga sweet gestures niya. Nagpirmahan ng contract pagkatapos. Halos hindi naman business-related ang pinag-usapan nila. Mas marami pang personal na bagay ang na-discuss. Pagbalik nila sa office, agad nitong tinanggal ang kamay sa pagkakahawak. Uuwi na ako. Irritableng sabi ni Alexa. Medyo late na, hatid na kita. I can drive. I don't need your help. Babe, bakit ba sungit-sungit mo? Namimiss ko na yung pagiging sweet mo. Babe, your face. Tandaan mo, kapag may ginawa kang bagay na ayoko, itutuloy ko ang demanda sa'yo. Huwag mo akong bigyan ng dahilan na dagdagan ang atraso mo sa akin. Wow, I'm afraid. Sarcastic sa sagot nito. Hindi niya kinakitaan ng takot at pag-aalinlangan si Lucas. Kaya kinabahan siya. Mukhang tama ang iniisip niya dahil unti-unti itong lumalapit sa kanya. Tinangka niyang umurong hanggang sa madiit siya sa lamesa. No escape. Na-corner na siya. Malapit na ito sa kanya. Itinukod nito ang kamay sa lamesa habang nakaharang na sa kanya. Nasa 10th floor tayo, Alexa. Wala na kahit ni isang empleyado sa labas. Soundproof ang room na to. Do you think natatakot ako sa banta mo? What if I told you na handa akong harapin lahat ng charge na ilalaban mo sa akin? Just to have you back. Like this. Pagkasabi nito, walang pag-aalinlangan na hinalikan siya nito sa labi. Gusto niyang lumaban, gusto niyang itulak si Lucas pero nawalan siya ng lakas. Humina ang sistema ng mekanismo niya. Stop please! Mahina niyang utos. Pero parang hindi siya naririnig ni Lucas. Dahil tuloy-tuloy lang ito sa paghalik sa kanya kaya hindi na niya napigilan ang sarili at kusa na siyang tumugon sa halik ng asawa. Hanggang sa dahan-dahan niya itong inihiga sa sofa. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Lucas, yung phone mo kanina pa nagre-ring. Hindi siya nito pinapansin. Parang wala itong naririnig. Ano ba? Sagutin mo muna. Baka importante. Inis na lumayo saglit si Lucas sa kanya. Nahimasmasan din siya at agad na agad bumangon sa pagkakahiga mula sa sofa. Dali-dali niyang inayos ang sarili. Hiyang-hiya siya sa sarili. Bakit pinayagan niyang mangyari yun? Bakit hinayaan niya si Lucas na kontrolin siya at gawin ang mga bagay na ayaw niyang mangyari? At sa opisina pa talaga niya. Inis na inis siya sa sarili. Mali to. Maling-mali. Sabi niya sa sarili. Hello, attorney? It's 8 in the evening. Why did you call me? Mainit ang ulo nito nang sagutin ang phone. What? Sige, magkita tayo. Just wait for me. Ihatid ko lang si Alexa sa kanila. I'm sorry but we have to go. Ihatid na kita. No need. Kaya ko ng sarili ko. And besides, mukhang importante ang pag-uusapan ng lawyer mo. Ayan sis, huwag na matigas ang ulo mo. Attorney, tell me, sino nagtangkang humabol sa estate ng lolo ko? Tanong ni Lucas pagkakita sa abogado. Isang nagngangalang Travis Del Socorro. Ito ang pictures niya. Nagulantang si Lucas sa mga larawan na pinakita ng abogado. Si Travis Del Socorro, ang family lawyer ng mga Claveria, at ang lawyer ni Alexa.
Ito rin ang naghahabol ng mga mamanahin niya mula sa namayapang Don Ismael. It's impossible. Paano ko naging kapatid ng lalaking yan? Isa siyang Del Socorro. Kaya wala siyang karapatan sa anumang ari-arian na meron si Lolo. Validate his claims, attorney. Na-research na namin ng Team Lucas. It's positive. And he got all the evidences na isa siyang Sandoval. Whether you accept it or not, kapatid mo siya. Anak siya ni Ricardo. Even before he got married with your mother. He's 3 years older than you. At kapag napatunayan niya sa korte na isa siyang Sandoval, mapapasa kanya ang kalahati ng estate ng lolo mo, including this company. What? There's no way I can give this company to him, attorney. Dadaan muna siya sa akin bago niya makuha mga to sa akin. And I mean it. So be prepared, Lucas. He's willing to risk everything. Mukhang desidido rin siya na agawin ang lahat na meron ka at bawin ang dapat ay para sa kanya. I will help you. Titingnan ko kung paano siya mapipigilan. But I want you to know that Travis is included in the top lawyer in the Philippines. And I'm sure, marami siyang panlaban sa'yo. From this day forward, you have to be strong. Hindi basta-basta ang kalaban mo. Hindi siya kung sino-sino lang. Bukod sa magaling siyang abogado, kapatid mo siya. And he has the same rights as yours. Seryoso na saad ng abogado. Lalo namang nakaramdam ng galit si Lucas para kay Travis. Alam na niya ang dahilan kung bakit iba ang galing na ipinapakita nito sa kanya. Paano ipapaliwanag ni Lucas kay Alexa na ang abogado nito ay kapatid niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.